Yan. Ang ano, nung linggo nga, yung huling kinantan, ay, huli pa, yung conclusion na kanta natin, di ba isang kanta lang yun? Pero sabi nga ni Pastor, meron siya naramdaman na wave ng anointing. Tsaka dito naman sa akin, may gumano, may ganong wave na naramdaman ako sa part na to. Sino yung mga nandito? Baka anointed, joke. Hindi yun. Parang basta dito may naramdaman akong gumanon na kapangyarihan. Ayan, isang kanta lang yun. Paano pa kaya kapag ano, 'di ba? Ilang kanta na ginawa natin. Kaya nakakabitin yung linggo kasi hindi pa talaga tapos 'yon. Ngayon ipagpapatuloy natin yung seven revelations of true worship. Ito yung kadugtong nung ano, hindi ko nasabi nung Sunday. Ayan, but number one agad yan. Title pa lang tayo. No? Ayan, Seven Revelations of True Worship. Ayan, at yun nga, sa pito na to, ayan, malalaman natin ngayon kung paano tayong totoong, masasabi natin na accepted o nakakalugod sa Panginoon yung worship natin. Nakuha ko pa rin to kay Maldonado. Ayan, sa turo pa rin niya. At ayan, ngayon, umpisa na natin number one. Ayan, ang true worship reveals the existence of God. Ayan, true worship reveals the existence of God. Yan, ang ibig sabihin nito, tuwing totoo tayong sumasamba sa Panginoon, na pinapakita niya sa atin talagang total ng Panginoon yung sarili niya na meron talagang Diyos. Talagang ano siya di ba hindi mo nga nakikita ang Panginoon pero nararamdaman mo talaga na merong kapangyarihan kang nararanasan kapag totoo ka talagang sumasamba. At doon niya pinapakilala yung sarili niya sa'yo kapag naging tunay na yung pagsamba natin. Tapos sabi dyan, our worship reveals the living God. It testifies of His existence. Di ba? Yan na talagang yung nagsisik talaga sa Panginoon, sila yung tunay na nakakakita na totoong merong Diyos. Gaya ng sinabi nga rin sa Psalms 97:6, the heavens declare God's righteousness and all the people see His glory. Na kapag na-declare ang Panginoon, di ba, pinapakita rin niya yung kalwalhatian niya sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Tapos number 2, true worship exalts the name of Jesus and the Word of God. Yan, kapag totoo yung worship natin, yung mga kantang kinakanta natin, talagang ang pangalan ni Jesus yung namamagnify. Hindi yung mamaya explain ko yan. Yung talagang alam mo yung pinili mo mga kanta, hindi puro ako. Ang daming, pag maraming ako, ang selfish nung song. Parang patungkol lang yun sa'yo. Pero ang totoong worship ng mga songs, ito yung puro may pangalan, inaangat yung pangalan ni Jesus. Kaya kailangan nga sa panahon nga to, maging marunong tayong kumilatis ng mga kanta. Kasi ang mga totoong magpapalalim sa atin sa pag-worship, yung mga kanta na ina-exalt yung pangalan ni Jesus. Tsaka, di ba dapat tayo nabasa na natin Bible? Kasi, tsaka nagbabasa tayong Bible. Kasi pag nalaman mo, nasa Bible ba tong sinasabi na to, ng mga lyrics? Kasi i-check mo rin yun na dapat yung song, bago natin tangkilikin yon, dapat base sa Word of God. Kaya nga 'di ba mas maganda kumanta talaga ng mga scripture na songs kagaya ng I know I can do all things. Alam mo talaga verse 'yon, 'di ba? Yung parang may mga talaga verse talaga. Yung minsan kay Don Moen din. Ang dami niya mga song na mismong kinakanta niya talaga verse na mismo. Yan, tapos sabi dito, sadly, in many Christian circles today, genuine worship has been replaced by entertainment and talent. Yan, ewan ko lang kung updated kayo sa mga ibang yung mga churches ngayon na lalo na yung mga sikat Kasi yung mga dahil nga yung mga music team na yon sa ibang church, sumikat na sila. Ang nangyari, imbis na i-worship na nila si Lord, ang nangyari sa kanila, naging artista na, parang naging superstar na, ganun na, parang ginagalingan na nila ng yung pagkanta nila tsaka pagtugtog para sumikat sila. Ang nangyayari ngayon sa mga, totoo kahit tumingin kayo sa YouTube yung mga videos ngayon ng iba't ibang churches, iba na, hindi na worship mong matatawag. Parang pagpasok mo, concert ba to? Parang may mga parang yung hiyawan, andun yung song leader na famous. Pag dumating yung song leader, nagtitilian yung mga tao. Kala mo, ano to, di ba parang worship ba to? O wino-worship yung song lead, ganun. Kaya iba na yung nangyayari. Parang alam nyo, di ba, sa panahon, sa mundo, di ba, parang sinasamba rin yung mga banda, ganun. Pero ngayon sa mga Christian churches, ganun yung mga nangyayari ngayon. Sinasamba na yung mga ang cute ng guitarist, ganyan. Buti siya yung ngayon, naka-line up, ganyan. Parang mga ganun na yung nangyari. Tapos parang party-party na talaga yung mga ilaw-ilaw, patay bukas, ganyan. May mga pausok na ngayon. Kailangan ba yung pausok na ganun sa pagsamba? Marami ng mga iba't ibang mga paraan na ginagawa. Entertainment na talaga. Parang, di ba parang sa concert, biglang may gagana mo, may confetti. Yung parang gano'n. Parang nakakaano talaga.
pag binabalita yung mga ganun na iba na parang sa tingin ba natin nakakalugod kay Lord yung ganun? Pag hindi pagsamba yun, ang tawag doon entertainment o kaya concert na yun. Pero sabi nga, there are many worshipers whose musical productions are directed toward people's desires to promote themselves. Para sumikat sila, para pag-usapan sila. Pang tao talaga yung ginagawa nilang worship, hindi pang para sa Diyos. At hindi naman talaga nila tinataas yung pangalan ni Jesus, kundi ang parang alam niyo yung para ma-feel good. Alam niyo yung 'di ba may mga kanta rin sa mga ibang church na yung mapapaano ka lang, mapapaganon ka, mapapasnap parang mapapasayaw-sayaw ka lang ganun. Parang mapapaindak ka dahil ganda naman, nakakaano naman, nakakaindak naman 'to. 'Di ba? Parang pero hindi siya para magtulak sa iyo na sambahin ng Panginoon. Sabi nga dito, this is why we often hear songs with the words such as touch me, bless me, heal me, deliver me. Alam niyo kasi, iba yan. Meron tayong mga song na pang special number o kaya parang yung kanta na to, kanta ng buhay nating Christian life, gano'n. Pero hindi siya dapat i-line up as worship song natin. Kasi pag puro ako, for example lang yung ako talaga, marami akong favorite, marami akong favorite na Christian music, kagaya nung, halimbawa, Mirror of Your Heart. All I want for others to see, ako na naman yon, for others to see, is a reflection of you inside of me. Puro ako, parang pag sinasabi mo, hindi yun masama, favorite ko rin Mirror of Your Heart. Pero, hindi siya pang worship, alang kakanta tayo na, all I want for others to see. Ganyan-ganyan. Parang puro sa akin talaga, it's a reflection. I want to walk in the image. Parang ang daming kwento, ang daming ano-ano. Imbis na i-exalt lang natin yung pangalan ng Panginoon. Pwede yung Mirror of Your Heart, maganda. Pero hindi natin siya para i-line up sa church. Pwede natin i-sound trip lang yon. Pero hindi yung parang i-worship, parang, parang tungkol sa buhay ko lang yun na, ganyan-ganyan. Me, I, ganyan-ganyan. Parang Tapos may mga kanta rin minsan na puro, touch me, Lord, bless me. Pero pag nag-worship ka kasi, dapat si Lord yung bine-bless mo. Parang, di natin nataas mo yung pangalan niya. May ang problema sa mga kanta ngayon, parang ginagawa ng mga Christian, parang ang selfish na, kaya sabi dyan, these songs are out of purpose and focus. Kunwari yun, dun sa kanta, parang mas lalong sa problema ko, nandun ka, ganyan. Kunwari, for example, ganun yung lyrics. Sa problema ko, nandun ka, nung wala akong kaibigan, nandun ka. Parang puro pang drama lang ng sarili, kaya iyak-iyak ka, na-focus ka sa sarili mo kasi, oo nga, Lord, friend kita kasi wala akong friend, ganyan, naghihirap ako ngayon. Parang nangyari, imbes na i-magnify mo ang Panginoon, mas lalo kang sa sarili mo. Alam mo yon? Kaya may mga songs talagang Christian songs na hindi siya pwedeng i-worship. Mga special number na kanta lang siya. Pero marami akong favorite na Christian music. Pero kapag ang usapang worship kasi, pag gusto mong lumalim kay Lord, pipiliin mo talaga yung mga song. Bigyan ko kayo ng tip, di ba? Yung mga kanta ni Terry McAlmon, pag lagi yung piniplay yun, mapapunta na kayong langit. Sigurado ako, pagka nag-devotion kayo, tas Terry McAlmon, mga worship na pa-play nyo, doon talaga kayo makakapunta kayo sa Holy of Holies kasi napaka-anointed ng mga kanta niya. Hindi siya yung puro sa parang may pinagdadaanan ako ngayon at nilift up mo ko, may kawalan ako ngayon pero pinag-providean mo ko. Ganyan. Hindi puro parang kadramahan yung song, yung lyrics. Kundi talagang ang worship, minamagnify mo, Lord, dakila ka. For example, na mga anointed na mga kanta yung kunwari, Majesty, worship His majesty, di ba? Unto Jesus be all glory. Tapos yung, how great thou art, di ba? Then sings my soul, my Savior God, how great thou art. Kaya napaka-powerful ng mga kanta na yan, di ba? Parang, tsaka, holy, holy, holy are you, Lord. Di ba? Yung kinanta rin natin ng Sunday na, yung kanta rin, di ba, ni Terry McAlmon, din yung, yun? I sing praises to your name. Nasan ako doon, di ba? Ako kinakanta na, for your name is great and greatly to be praised. Hindi yung kawawa ako, dami kong pinagdaanan, pero nilift up ako ni Lord. Hindi ganon. Kundi yung talang inaana mo, Lord, napaka-holy mo, righteous mo, great ka, how great thou art, wala kang katul, there is none like you, ganyan. Yun yung mga worship. Kaya sabi dito, sing about Jesus, not about you. Rejecting self-centered church music. Kunwari, pag nasa bintana ka, doon ka mag-sound trip ng mga Mirror of Your Heart, doon ka mag-sound trip ng mga pang-drama, yung parang sometimes I'm so confused and I don't know what to do. Diba? Parang pag gusto mo lang sa sarili mo, sa bintana ka, ganyan-ganyan, parang nagmo-moment ka sa sarili mo kay Lord, pwede yon. Pero pag worship, hindi natin minimagnify yung sarili natin. Kasi may nakita lang ako, sabi dyan, realize there is a difference between Christian music and worship music.
Kunwari, kung gusto mong lumalim sa worship mo kay Lord, meron kang isa-set na album na ipi-play. Kunwari, mga Terry McAlmon, ganyan, sample. Tsaka yung mga, kunwari, pag hindi nga tayo marunong tumugtog, yung, alam niyo yung kay Kuya Mon, yung Paul Shalom, na mga instrumental, i-play mo yun kung di ka marunong, sabayan mo na lang yung kanta, di ba? Kasi ang anointed din ng pagkakatugtog, parang ginaya niya rin yung tugtog ni Terry McAlmon dun. Tapos yung ano rin, yung Christian music, yung, ang daming ganyan, di ba? Yung mga ini-special number natin. Pero puro yun sa ako, journey ko ng spiritual life ko, ganyan. Yung ginawa ni Lord sa akin, mga gano'n. Mga arte-arte, drama-drama, yung mapapaiyak ka, oo, kawawa ako, dami ko pinagdaanan, pagod ako, ganyan, ganyan. Para mga gano'n. Okay lang yun. Pero Christian music tawag doon. Pero ang worship music, laging tukol kay Lord lang. Yung greatness niya, gano'n. Kaya sabi nga, when in doubt, sing scripture. Kapag minsan inisip mo, tama bang kantahin ko itong mga ano na to? Ayoko yung ano, I am a flower quickly fading. Ayoko kasi yung nagpe-fade ako, parang mamamatay na yung gano'n. Here today and ganito. Parang feeling ko nagko-confess ako ng kamatayan. Kaya ayoko yung, para ayoko yung lyrics, gano'n. Kaya mas maganda sing scripture. Parang sinasabi na alive ka kay Lord, buhay na buhay ka, gano'n. Parang feeling mo nagpe-fade kay I am a flower quickly fading. Diba, parang ayun. Tapos yun. Tapos yung ano, yung tawag dyan, ano yun? Tapos meron ding ano, sabi, ay, di ba may kanta rin, parang may sinasabi na I am poor, I am weak, ganyan-ganyan. Pag ganun yung kanta, binabago ko, I am rich and I am rich. Parang ganun, parang inaano ko. May mga pinipili din talaga ako mga lyrics sa kanta, ayokong tanggapin na parang poor lang ako o kaya ganyan. Tapos yan yung sabi nga ano, kaya pay attention to lyrics. Tapos yung ditch the angst, yung sinasabi ko sa inyo mga drama-drama. Pagka-worship, hindi pwede yung mga drama-drama. Okay lang yun sa sound trip natin. Tapos 5, exalt the Lord. Siyempre, yung mga bagay na pang tinataas talaga si Lord. Tapos choose the holy to lead, not the talented. Ngayon kasi, ang dami ng mga nagkalat ng mga Christian music. Di ba meron nga akong mga favorite na singer, pero bakla na siya ngayon. Tapos meron din backslider na ngayon. Meron, sinabi niya 80s na siya, pero ang gaganda ng mga kanta nila dati Pero gusto ko pa rin yung kanta na yun kasi dati naman, matino pa sila. Pero yun nga, yung mga latest na nila ngayon na ginagawa, hindi na para kay Lord yung ginagawa nila. Ayan, tapos yun, tapos sabi nga dito, we cannot fake worship or communion with God. Diba, na talagang hindi natin mapepeke yung ano, pwede tayong maging artista, pero diba, kung para sa mga tao, maloloko natin. Pero pag kay Lord, hindi natin siya maloloko kasi nga alam niya yung laman ng puso natin. Kaya may mga iba nga, basta gumagawa, mga Christian, basta maano kayo pag nalaman nyo talaga, pag in-expose sa inyo, yung mga nasa Grammys na mga artista, mga Christian singers yun, pero ginagawa pala nila yung best nila para awardan sila sa Grammys, ganyan-ganyan, sa mga, para sumikat lalo, ganun. Pero hindi naman talaga nila gusto i-glorify yung Panginoon. Pero yun, yung pananagutan na nila yun sa Panginoon. That's number 3, true worship brings the presence of God. Yan. Kapag totoo talaga yung worship natin, ipapadama talaga ng Panginoon sa'yo na nandyan yung presensya niya. Sabi nga, the primary purpose of worship is to bring the glory of God in the midst of His people. Diba kaya tayo nag-worship, hindi naman tayo kumakanta lang kasi parang, mag-worship tayo kasi para maumpisahan yung gawain. Pero hindi, ang nag-worship talaga tayo para bumaba yung kapangyarihan ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Para madama natin ang presensya ng Diyos. Kaya sabi nga, yung worship leader daw, kapag nawala na sa isip niya na dapat nga pala, kaya nga pala ako song lead kasi dapat dumating, parang goal namin, bumaba yung presensya ng Panginoon. Kapag hindi na daw ganun yung goal ng isang song leader, mamamali na tayo. Kasi mapofocus na siya sa sarili, mapofocus na tayo dun sa ganda ng boss ng song lead. O kaya, ang tinatawag dito yung spirit of error. Yan is in operation. Kapag hindi goal ng song leader, yung luwalhatiin ng Panginoon. Kasi alam nyo, kahit sa iba't ibang churches, marami akong nakitang ganito. Yung, alam niyo, masyadong pabida yung song lead na talagang makikita, madidiscern mo naman kasi talaga. Yung parang hindi pala pa pala. Parang makikita mo talaga kapag hindi totoong sumasambay, parang pagpasikat lang. Merong madidiscern mo naman yun kasi alam mo talaga yung totoong sumasambay. Yung parang, yung song leader na nagpapasikat, parang kagaya sa mga banda. Ganon siya mag-lead ng song. Hindi parang nag-worship. Tapos ang tawag din dyan yung strange far. Yung alam niyo yung hindi nakakalugod na offering. Pwedeng kumakanta ka pero
hindi siya nakakalugod kay Lord kasi strange fire siya. Hindi naman ino-offer talaga para sa Panginoon. Meron nga akong mga, di ba, natanong kong Christian na classmate ko dati. Sabi niya, kinakanta niya lang daw yung kanta na yon ng mga Christian song kasi nag-enjoy lang daw siya. Pero hindi naman talaga siya nag-worship. Parang, kasi favorite daw niya eh. Yung parang ang ganda daw ng tunog, ganun. Pero, pwede talaga tayong kumanta, pero hindi naman talaga tayo nag-worship. Pero yun yung hindi maganda nga. Tapos sabi dito, yan yung imbis na malugod ang Panginoon, na-offend ang Panginoon kasi, di ba yung kinukuha nga nila yung glory? Di ba tayo nga lagi tayo sa send the light, to God be the glory. Ayun yung pinrich ko dun sa proper, na lagi nga to God be the glory tayo, di ba? Pero kapag yung mga song lead o kaya music team, kapag tumutugtog sila o kumakanta para makita yung talent nila, magaling sila, inaagaw nila yung glory. Hindi tuloy na bibigyan ng glory yung Panginoon. Di ba? Kaya, sabi nga, it entertains only the senses. Di ba? Narang naiindak yung mga tao dahil sa galing nila, pero yung glory or presence ng Panginoon, wala doon. Tapos sabi nga, it is easier to find talented musicians than pure and anointed worshipers. Ngayon daw, pag humanap ka, ang hirap humanap ngayon ng mga, yung magaling tumugtog, tapos anointed talaga, pure worshiper. Hindi yung, may iba kasi pasikat lang eh. Kailangan makita yung galing nila, ganun. Kaya ang hirap daw humanap ngayon ng talagang pure and anointed worshipers. Tapos sabi, when a person stops worshiping God, he or she also stops knowing Him. Kaya tayo, dapat non-stop tayong sumasamba sa Panginoon kasi habang sinasamba natin si Lord, mas lalo niya pinapakilala yung sarili niya sa atin. Ngayon, pag tumigil na tayo mag-worship, hindi na niya i-reveal yung sarili niya sa atin, di ba? Kaya yun yung kahalagaan na lagi tayong sumasamba. Tapos sabi rin, worshipers should have only one agenda. Lahat ng sumasamba sa Panginoon, ang purpose natin ay para mas lalong lumawak yung kaharian ng Diyos, tsaka only one mission, para mabuo nga yung cloud of His presence, di ba? Na talagang yung cloud ng presensya ng Panginoon ay maranasan natin dito. Sabi nga, when you continuously worship the Lord in spirit and in truth, you can expect great miracles. Di ba? Na alam naman natin yan. Maraming gumagaling. Di ba? Hindi mo na kailangan magpa-doktor dahil gagaling ka na sa presensya pa lang ng Panginoon. May hinihiling kang pagpapala pag uwi mo dahil nagpuri ka na nagpuri, dumating na, di ba? Parang may mga ina-expect tayo na mula sa Panginoon, darating na. Kapag, di ba kasi nga, kapag nalugod yung Panginoon sa atin, di ba, yung verse na, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart, na pag yung puso ng Panginoon na touch, talagang, automatic na bibigay yung mga hinahangad ng puso natin. Tapos sabi rin dito, our greatest desire should always be to experience new and deeper moments in God's glory, because only in His presence will His presence will transform the human heart. Na dapat, lagi tayo ng deeper and deeper na yung, Lord, take me deeper in love with you, di ba? Na parang, Lord, palalimin mo pa po yung relasyon ko sa'yo. Tsaka yung parang para mag-goal ka na, Lord, gusto ko pa pong lumalim yung mga moments ko sa inyo. Kasi alam nyo, habang lumalalim yung moments natin kay Lord, mas lalong nababago yung puso natin. Sabi nga, di ba, yung own effort natin tayo, masama talaga tayong tao eh. Pero, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin para maging mabait, ganon. Pero tayo, mababago lang yung puso natin habang sumasamba sa Panginoon. Ganon, kasi ayun lang yung si Lord lang, presensya niya lang mismo, ang makakapagbago sa atin. Tapos sabi nga, when we have cultivated His presence in our lives, we will be His instrument to work in others' lives. Alam nyo ba, doon kayo maging instrumento ng Panginoon para sa ibang tao. Ba't sasabihin ng mga tao, nakakabless naman yung buhay mo? Kasi, yun nga, kapag yung presensya ng Panginoon lagi nang nasa iyo dahil lagi kang nag-worship, ganon din, di ba, nagiging pagpapala na rin yung buhay natin sa iba. Ginagawa na tayo ni Lord na instrumento niya. Tapos sabi rin, the power that touches them is not mine, it just flows through me. Di ba, na kapag na-bless yung mga tao, kasi sabihin nila, hindi ako yun. Kasi si Lord yun, si Lord na namumuhay na sa'yo, yun yung nagiging blessing sa ibang mga tao. Kaya di ba sabi nga, yung power na yun na nagpapabago sa'yo, yun din yung gagamitin ng Panginoon para matulungan mo yung iba na mabago rin yung buhay nila. Tapos yan, number 4 naman, true worship receives and sends forth heavenly sounds. Yan. Receives and sends forth heavenly sounds. Ano yung sabihin nun? Di ba, na habang nag-worship pala tayo, dapat nagsasalita rin tayo. Di ba? Naalala niyo kapag kunwari, lagi ito ginagawa ni Pastor, di ba? Na kapag nag-worship tayo, meron siyang mga pinoproclaim. Ganon. Kaya, mas lalong, di ba, nararamdaman niyo ba yun? Na kapag may nagli-lead, may nagsasalita, mas lalong ang powerful ng dating. Di ba? Kunwari yung song leader nga, di ba, tinuturo sa atin sa worship training na
pag song leader tayo, hindi tayo special number lang. Yung parang kinanta mo lang siya mula umpisa hanggang dulo. Tapos nag-last 3 lines ka pa, ayun lang. Wala kang sinabi. Dapat ang song lead, nagli-lead nga siya. Nililid niya yung mga tao. Pwedeng nagsasabi siya ng verse, pwedeng nagsasabi siya ng ginagawa ng Panginoon, ganun, o yung mga patungkol dun sa song na yon. Na talagang tayo rin, minsan, kunwari, pag nag-worship tayo, kunwari, mamaya gawin natin. Na kapag nag-worship na tayo, pwede rin kayo mag-confess na in the name of Jesus, pwede kayong nagre-rebuke, nire-rebuke nyo yung mga kailangan ng mga masamang spirito, lahat ng mga hadlang, ganyan. Pwede rin kayong nagpa-proclaim ng blessing. In the name of Jesus, matatanggap ko na lahat ng pagpapala ko. I'm healed right now in Jesus' name. By your wounds, we are healed. Parang nagsasabi kayo ng mga verses, ganon. Mas lalong nagiging powerful, alam nyo ba, kapag meron tayong mga pinoproclaim daw. Tapos sabi nga dito, di ba yung sa Genesis, nung nilikha ng Panginoon yung mundo, di ba sinabi niya, let there be light. At nagkaroon nga ng light, di ba? Na pag tuwing nagsasalita ang Panginoon, nagiging physical reality. Na tayo rin, di ba, same sa atin, kapag sabi dito, as we express our worship to God, declaring His own word back to Him, His will is carried out by the words of our mouth. Lalo na kapag verses yung binabanggit mo, word of God yun, kapag binanggit mo siya during worship, parang parang yung Diyos, di ba, kung gaano ka-epektibo yung salita ng Diyos, ganun din, na parang kala mo galing sa bibig ng Diyos yung nagsasalita. Kaya nangyayari yung kalooban ng Panginoon habang nagpo-proclaim tayo. Kaya di ba may sinasabi nga na kapag during nasa worship tayo, pag ang lakas-lakas na ng presensya ng Panginoon, dun ka na parang kahit hindi ka nagpe-pray, nasasagot na yung pinagpe-pray mo. Ganun. Parang na siya, parang higit pa sa prayer yung nangyayari. Kapag pag nandun na tayo sa presensya ng Panginoon, parang ang instant daw ng sagot ng Panginoon sa mga panalangin natin kapag nasa heavy na worship tayo o heavy yung presence ng Panginoon. Sabi nga, when you are anointed by the power of God, yun, pag naramdaman mo na yung kapangyarihan ng Panginoon habang sumasamba tayo, miracles will naturally materialize. His word in our mouths is the same as if it was spoken by Him. Na parang, galing na sa bibig ng Panginoon. Kaya dapat talagang dyan sa time na grabe yung kapuspusan, mas lalo tayo nagpo-proclaim ng mga pagpapala, tsaka yung mga i-release, tsaka yung mga pagre-rebuke natin, gano'n. Gaya nga yung sinabi sa John 15:7-8, yung if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. Diba? Hilingin mo kung ano yung hinihiling mo sa Panginoon, and it shall be done for you. Diba? By this my Father is glorified, that you bear much fruit. Sabi rin sa Proverbs 18:21, diba? Alam natin to na yung words are powerful, diba? Death and life are in the power of the tongue. Kaya naman napakahalaga na nag-speak talaga tayo ng life, diba? Ng word of God. Tapos sabi rin, our level of ascension into the presence of God is determined by the sound of the worship we release. Na habang nag-worship tayo, pag nagsasalita ka pa, na may mga pinoproclaim ka, alam nyo ba, mas nagle-level up yung anointing, ganon. Mas lalong tumataas basta yung, parang yung fire, alam nyo yun, di ba? Kunwari pag nag-worship tayo, parang pag walang nagsasalita, parang lang, tama lang. Pero pag nagsalita na nga si pastor, di ba, parang may kakaiba, may nare-release na mas lalo kang na-empower, tapos pag umiingay na tayo, mas kanya-kanya tayo na ng papuri, mas lalong kumakapal yung kapangyarihan ng Panginoon. Ewan ko lang kung nararamdaman nyo yun, kasi pag marunong ka mag-sense ng presence ni Lord, nararamdaman namin kapag nandiyan na yung presence ni Lord, nararamdaman ko rin kapag walang presence, pag ang dry. Pero nararamdaman ko kapag ang lakas talaga ng Minsan nga pag grabe na yung kapuspusan, tapos pag sinilip mo, 10 tao lang kayo dito? Akala ko sobrang daming tao nung nagpupuri kayo. May mga ganong mga time na akala nila sobrang dami nung nagpupuri. Yung pala, 5 tao lang, 10 lang, ganon. Kasi may kakaiba nandun na yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, kala mo parang, minsan nga, di ba naranasan natin yun? Kala mo parang pang-araneta na yung natin, pagpupuri. Kala mo ang laki-laki ng lugar. Yung sound na naririnig mo, kala mo hindi tayo 20, kala mo hindi tayo 40, ganun. Parang ang dami-dami natin. Kasi, ganun nga, nakikikanta na yung mga angel. Tapos sabi nga, yung the voice of a person anointed by the Holy Spirit can break bondage, sickness, depression, curses, spells, demonic oppression, and much more. Kaya pansin nyo, kapag nasa heavy worship na nga tayo, may mga time na nagre-rebuke tayo, nire-rebuke namin lahat ng mga hadlang, lahat ng mga sakit karamdaman, ganyan. Kasi napaka-powerful. Kapag nandun ka sa time ng worship na yon, mas walang magawa yung kaaway kapag binibreak natin yung mga masamang spirito na to. Kasi
takot siya sa presence ng Panginoon. Kaya naman nagsisialisan talaga. Kaya kunwari, parang ang heavy-heavy ng pakiramdam mo nung pumunta ka dito ngayon. Pero pag uwi mo, pagka nag-worship ka talaga ngayon, maglalayasan lahat ng mga bandage ng demonyo. Kunwari, may mga depression, may mga kung ano-ano ka, mga negative thoughts tsaka emotions. Nawawala yon sa pagkatagpo natin sa presensya ng Panginoon. Tapos, di ba si Jesus, alam naman natin, di ba, nung sa ministry ni Jesus, kapag sinabi niya na go, yung masamang spirito, lumayas ka, ganun lang. Di ba yung boses ni Jesus na yon, sinusunod talaga siya, di ba, ng anumang i-command niya. Di ba kasi nga, ano sabi dito, it is because what the Father was saying in heaven, Jesus was saying on earth. Kasi kung ano yung sinasabi ni Jesus, ayun din yung kalooban ng Ama. Di ba? Kaya, di ba pag ginamit natin yung Word of God, kalooban ng Diyos yun, alam natin, maging effective yun. Minsan nga daw, hindi yan sa taas ng boses. Kunwari, in Jesus' name! Yung parang, yung parang ang OA-OA na nung pagkakaano. Hindi naman porque parang grabe na yung pagkakasigaw ko, doon lalayas yung demonyo. Nasa power yon, nasa anointing. Kunwari, di ba meron nga nagsasabi, get out. Ganun lang sasabihin ni Jesus, lumayas ka, demonyo. Ganun lang. Pero lumalayas, di ba? Hindi kasi yan sa lumayas ka, Jesus' name! Hindi yan sa ganun. Kundi parang sa prayer din kasi yon. Kung sa di ba, sa power ng Panginoon na naranasan, yung na-meet mo yung presensya ng Panginoon. Kasi si Jesus, bago talaga siya mag-minister, di ba, 4 na oras siya nagpe-pray ng umaga. Kaya sabi daw, lahat ng mga papagalingin ni Jesus, gagaling talaga. Kasi umaga pa lang pinag-pray niya nang gumaling yung mga tao na yun. Di ba? Kaya talagang dahil yun sa pag-meet ni Jesus, di ba, umaga pa lang sa Panginoon. Tapos di ba yung sa Walls of Jericho, meron din ditong sound, di ba, na hindi lang sila sinabi na, mag-blow ng trumpet, sinabi rin sa kanila sumigaw, di ba? Kaya minsan during worship, di ba, may mga nagsisigawan sa atin ng papuri, may mga iba't iba tayong pinoproclaim, word of God, ganyan. Kasi, ayun nga, napaka-powerful na mga sounds na yun na nire-release natin. Kaya tingnan nyo yung nangyari dyan sa Walls of Jericho, di ba? Nung nagsigawan na sila, dun bumagsak yung walls, di ba? Kaya kunwari, pansin nyo, parang may mga hadlang sa pagpapala nyo, may mga hadlang sa mga pinagpe-pray nyo, may mga parang hadlang sa buhay natin. Pag sumisigaw tayo ng pagpupuri sa Panginoon, talagang nabe-break, di ba? Bumabagsak talaga lahat ng mga pader na yon. Kasi ganun ka-powerful yung mga sounds ng papuri natin. Kaya pala sabi sa kanta, di ba, hear the sounds of heaven. May sound talaga. Di ba, basta pag nag-worship tayo, may ibang sound kang naririnig. Na hindi mo yan maririnig pag mag-isa ka lang kumakanta. Pero pag sama-sama tayo, may kakaiba kang naririnig na sound talaga. Sound of heaven pala yun, di ba? Sound ng worship. Tapos sabi rin dito, yung sa upper room, di ba may sinasabi nun sa Acts na merong mighty rushing wind. Anong tunog ng rushing? Shhh, di ba, ganon. Bago bumaba yung Holy Spirit, yung apoy, yung tongues of fire. Meron mo nang sinabi na mighty rushing wind. Shhh, parang sa bagyo, di ba? May hangin na mapakalakas. Tapos yun, dun yung kasi kanya-kanya silang nagsasalita niya, nagpe-pray, di ba? Kaya may mighty rushing wind na narinig sila. At doon nga, di ba, doon na dumating yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Tapos, di ba, sa second coming din, pag bumalik si Jesus, di ba, sabi doon, pag bumalik si Lord, meron siyang a shout, may announcer, di ba? May with a shout, with the voice of the archangel, di ba? And with the trumpet of God. May turotot muna sasabihin, merong taga-announce na angel na, dumating na si Jesus. Lahat ng tuhod ay lumuhod. Lahat ng bibig ay magsabing siya ay Diyos. Diba? Pero hindi natin alam kung ano sasabihin nung angel. Pero big sabihin may announcer. At sabi daw, Jesus will announce His return with sounds. Talagang may sound yan. Kapag gano'n kaya yung sound na yun, diba? Pagdating ng Panginoon. Kaya, ayan, ganun talaga na meron talagang sound. At sabi rin, may new sound. Today, God is releasing new sounds through worshipers in the body of Christ. Gusto niyo ba yung gano'n? May nagpe-pray ba kayo na yung parang dumating yung time na habang nag-worship kayo, may i-reveal ang Panginoon sa inyo na prophetic word. Di ba? Gusto ko magkaroon dito ng mga gano'n yung na habang parang sa pagbababad natin sa presensya ng Panginoon, may magsasalita na, na may makaka-receive ng prophetic word mula sa Panginoon. Di ba? Tsaka minsan si Pastor, di ba, lagi niyang, talagang napapractice na ni Pastor yung ganito yung
yung nakakaano siya, nakakarinig siya ng sinasabi ng Panginoon during worship. Doon. Tapos kailangan, minsan sinasabayan din, yung mga revivalist, di ba, sinasabayan din nila ng pag-speak in tongues. Kasi habang nagtatangs sila maya-maya, sasabihin ng Holy Spirit yung interpretation nung tinatangs nila. Yan, tapos yun nga, para malaman natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon ngayon. Tapos may mga prophetic word na kung ano talagang kailangan ng isang tao, yun, na poproclaim yun. Nalalaman niya na kinakausap siya ng Panginoon. Tapos yun yung, ayan, yung sabi nga rin dito, na the new sounds, the sound that releases God's vision may be the voice of a prophet, yan, to proclaim the revelation of His divine determination for the future. Tapos minsan daw, kapag nahihirapan yung mga tao na maintindihan yung revelation or yung nahihirapan maniwala sa mga explanation, ang sabi dito, yung worship, yung pag-worship natin ay yung tutulong sa atin na maunawaan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kaya yun talagang maraming mga ginagawang pagkilos ng Panginoon during worship. Tapos sabi rin, God is releasing new sounds on earth that initiate angelic activities. Alam niyo ba, during time ng worship natin, kapag nagpo-proclaim tayo, dyan gumagalaw yung mga angel. Minsan, yung mga angel nakatunganga lang kasi wala naman kayong ginihiling yung ganun. Di ba ang mga angels, ministering angels sila. Lahat ng i-command natin, gagawin nila. Kaya pag sinabi mo, Lord, ililis mo na ngayon yung pagpapala ko habang nasa deep worship tayo. Di yung angel, ayun, gagawin niya yung sinabi mo. Ang mga angel, tagagawa yan ng inuutos ng mga anak ng Diyos. Kaya yan, habang nagre-release tayo ng mga sounds na yon, gumagawa sila. Naging active sila. Tapos sabi nga, we can understand why Satan's attack are directed mostly at the ministry of praise and worship. Di ba lagi ko nga sinasabi na ang music team dapat, mga worship leader, lahat ng tumutugtog, dapat lagi silang, laging pinag-pray natin, tsaka lagi sila dapat prayerful kasi sila yung ina-attack talaga ng kaaway sa lahat ng mga churches. Di ba, nakwento ko na yun sa inyo dati, yung sa mga ibang mga churches na sinimbahan namin dati. Talagang laging ang nagkakaroon ng mga issue, yung musician, yung song leader, tsaka yung drummer, o kaya yung nagpa-piano, tsaka yung backup, ganyan-ganyan. Parang laging ang mga attack ng kaaway sa music team. Kaya nga dapat daw, lagi natin ini-intercede yung music team natin. Kasi, alam ni Satan na kapag na-stop niya nga yung pagsamba ng church, may stop na rin niya yung mga heavenly revelation tsaka sounds. Dati, di ba, lagi may nagtetestimony sa inyo after natin mag-prayer meeting na, may nagtetestimony na ganito po yung naranasan ko kanina, ganyan-ganyan. May mga nagsasabi ng mga na-vision nila, ganon. Kasi, talagang may mga revelation na ginagawa ang Panginoon every time na nag-worship tayo. Kaya si Satan, ang goal niya, pahintuin tayo sa pagsamba. Paano kapag na-DA yung mga natin, music team, musicians? Ano nangyayari, di ba, na pipigilan yung mga pagsamba natin kasi na-DA sila. Yung song leader na to, na-DA, ganyan. Hindi dahil parang yun nga, na-aapektuhan yung mga pag-aawitan natin at pagsamba sa Panginoon. Yung mga dapat i-release ng Panginoon sa atin as a church, hindi nangyayari kasi nga, dahil nga dun sa ginagawa ni Satan na pag-attack, di ba? Kaya naman talagang kailangan may deep prayer talaga, bawat mga part ng music team. O, hindi lang naman sila, di ba? Kundi tayo as a whole, di ba? Kasi pag yung isang tao naman, di ba? Kung hindi ka man part ng music team, pero pag inaano ka ng kaaway na magkasala, para mahinder yung yung pag-worship mo kay Lord, di ba? Na kapag may mga time, pag meron tayong mga ginagawang kasalanan, di ba ang hirap mag-worship? Kaya yun, ginagawa niya yun na itukso tayo sa kasalanan para mahirapan tayo mag-worship. Kaya sabi nga dyan, di ba? Sabi rin dito, we must be alert to His schemes, covering and surrounding the ministry of worship with prayer and intercession. Kaya dapat talaga laging prayer ng pray, di ba? Lalo na kung yung worship team natin. Kasi we cannot allow the enemy to corrupt or destroy worshipers kasi we need them. Kailangan natin sila. Di ba talagang ang pinakamaganda sa pagkanta natin dito sa church, yung may banda, yung hindi banda, parang may music team, di ba? Kasi sa bahay, pag mag-isa ka kumanta, wala ka naman drum doon, wala ka naman bass guitar doon, di ba? Pero pag nandito ka sa church, alam mo yung naririnig mo ng buo, parang ang sarap-sarap mag-worship kasi kompleto yung mga instrument. Kahit na pag kumanta ka, acapella ka lang, ganun. Kaya parang, pero iba talaga na kailangan talaga natin yung buong worship team natin, di ba? Kaya kailangan pag-pray natin sila kasi kakaiba yung nararanasan natin kapag kumpleto lahat, di ba? Na lahat, di ba, sabi rin sa Bible, sa Psalms, di ba, na lahat ng instrumento magpuri sa Panginoon. Yan, kaya sabi dito, Satan is interested in our worship because he knows that God's spiritual power will manifest on earth through it. Di ba, na ang ang mga miracles, mga signs and wonders, mga healings, nangyayari yan during worship.
Kaya ang ginagawa talaga ng kaaway na panghahadlang, hadlangan niya talaga yung worship natin. Kasi dyan yun dyan marirelease yung lahat ng mga kakaibang inaasahan natin, mga inaantay natin mula sa Panginoon. And because of his background, he understand well the power of music. Di ba alam naman natin yun, si Lucifer, si Satan, ang pangalan niya talaga dati Lucifer. Di ba yung sa Ezekiel chapter 28 na yan. Di ba na nabanggit dyan, di ba, na sinasabi nga si Satan, di ba ano siya, sa langit, ang hawak niya talaga music. Kaya naman, yun din yung ginagamit niya nung naging Satan na siya, nung binagsak siya. Tsaka yun yung sabi nga, alam niyo kung bakit bumagsak si Lucifer? Kasi nung tumigil na siya mag-worship kay Lord, doon na siya, nung nagkaroon na siya ng pride, doon na siya binagsak. 'Di ba? Kaya tayo, alam niyo ba, kapag tumigil na tayong sumamba sa Panginoon, doon na tayo babagsak. Halimbawa, sa mga music team, pag tumigil na kayong purihin yung Panginoon, doon na yung pagbagsak niyo. 'Di ba? Kaya kagaya sa kanya, nang tumigil na siya, inisip niya, dapat ako na yung sambahin. Ganon. Doon na bumagsak dahil sa pride, 'di ba? Si Lucifer at naging Satan na siya. Tapos yung satanic sounds, 'di ba? Kaya nga yung kaaway natin si Satan, ang ginagawa niya, 'di ba, na yung gift niya na yun sa music, next. Yan, ay next pa. Yan, yung gift niya sa music na yun, ginagamit niya para to destroy humanity. 'Di ba gumagamit siya ngayon ng mga rock and roll, mga banda na mga mga kung ano-ano yung mga lyrics, makikita mo sa lyrics may mga sexual scenes, tapos sa mga lyrics may mga violence, merong mga puro bitterness, parang may mga nakalagay sa lyrics na madedepress ka, ganyan-ganyan. Kaya mga yan, yung mga satanic, mga nilalagay ni Satan na mga words doon sa mga kanta. Yan para talagang i-destroy yung tao. Tas di ba may ganong nangyari na yung concert na yun ng parang rock and roll na concert. Parang yung mga doon, parang habang nandun sila, parang nag-drugs yung mga tao. Parang tinutulak yung mga tao na habang naririnig nila yung sound na yun, na mag-drugs sila. Kaya ang daming namatay dun sa isang concert na yun. Nakalimutan ko lang yung specific na yung kinento sa akin ni Ate Ruth yun. Na meron kasing satanic sounds yung mga worldly music. Kaya yun yung parang habang napapakinggan nila yon, merong nagtutulak sa kanila, mag-uudyok sa kanila na gumawa din ng kasalanan. Yan, kaya tingnan nyo, while heavenly sounds release divine angelic activity, kapag nag-play tayo ng mga heavenly sound, ayan, mas lalong gumagalaw yung mga angels, di ba? Pero yung satanic sounds, naglalabas to lalo ng mga demonic activity. Kaya ang daming mga kung ano-anong kababalagan yung nangyayari. Tapos yung meron ding sounds of death. Di ba yung mga kanta? Yung Satan has purposely encouraged musician and singer capable of releasing sounds of death. Yung mga worldly music nga, kaya sinasabi namin sa inyo, di ba, na wag na tayo makinig ng mga worldly music kasi kung may anointing yung mga Christian music, may anointing din ng, parang alam niyo, may power, may demonic powers yung mga worldly music na pag pinakinggan nila yon, mas lalo nilang gustong lumayo sa Panginoon, gusto nilang lalong magkasala. Meron nga rin tayong youth na ganon, wala na siya dito ngayon kasi sinasabi namin sa kanya lagi na, ano ka ba, wag ka na mag-worldly music, isuko mo na yan. Tuwing naliligo siya, nakikinig pa siya ng worldly songs. Tapos yun, hanggang sa dumating yung time, hindi nga siya nakapagpatuloy kay Lord kasi merong kapangyarihan yung mga worldly music na ilayo tayo sa Panginoon. Ganon. Kaya tingnan nyo yung mga hindi pa nila masuko worldly music. May nahihirapan sila talagang ibigay talaga yung sarili nila sa Panginoon. Kasi nga, merong mga yung mga worldly music, inaano sila na lumayo sa Panginoon, magkasala, ganun. Kasi meron yung mga messages of sin and death, releasing dark sounds over the earth to cause confusion, rebellion, and destruction. Kaya, mas lalo tuloy nagiging rebelde, lalong sumasama yung mga tao nakikinig ng worldly music kasi anointed ni Satan yun ng mga para mas lalo silang dun sa kasalanan. Tapos yung demonic power, sabi nga dito, kaya nga, dapat nga, this is why we must monitor what our children are listening. Di ba? Yung mga, talaga ngayon yung mga kabataan, kunwari kung may mga, tayo, di ba? Mga inaalagaan sa Panginoon. Kailangan, protektahan natin sila na hindi nila mapakinggan yung mga demonic powers na, di ba? Noong mga nakaraan kasi, di ba, pinag-uusapan ng mundo yung kay Taylor Swift. Parang nai-intriga ako, bakit ganun? Bakit ganito kasi gatong tao na to? Check ko nga yung mga, tinignan ko kanina lang. Tinignan ko yung mga lyrics ng song. Sabi ko, tignan ko nga kung bakit talaga baliw na baliw mga tao dito. Tinignan ko yung mga, walang kakwenta-kwenta yung mga lyrics. So, isip ko, paano naging kanta to? Walang kwenta. Walang kwenta talaga yung mga, to? Parang, syempre, ang dami kong mga
na alam kong, ang dami kong alam na Christian music na lyrics, tsaka alam ko rin kahit kung mga ang lalalim naman, alam ko naman yung mga lyrics na mga hymnals. Talagang yon, grabe talagang meaningful. Pero pag sabi ko, paano naging kanta to? Paano kinabaliwan ng mga tao yung walang kakwenta-kwenta yung mga lyrics? As in, wala talagang laman. Ganon, parang ano to? Parang ganon, parang isipin nyo, talagang meron kasing, ginagamit kasi ng kaaway yun. Parang isipin nyo, parang sisikat yung mga ganito. Kasi ginagawa kasi ng kaaway yan talaga na ginagawa niyang number one. Kasi si Satan, siya yung may hawak ng music, ng mundo. Kaya naman ganun yung power no, na ilayo yung mga tao sa Panginoon. Kaya 'di ba sabi nga ang time daw nga to, violent generation daw. 'Di ba talaga naman bakit yung mga kabataan tingnan niyo ngayon, puno ng violence, 'di ba? May mga mga manginginom, yung drug abuse, alienation, yung mga gusto mag-emo, yung wildness and suicide, 'di ba? Bakit ganyan ngayon yung mga kasi dahil nga daw yun sa mga napapakinggan nila. Na this is a violent generation because of the sounds it is hearing. Dahil yun yung pinapakinggan ngayon ng mga kabataan, kaya yun yung reason bakit ganun sila ka-rebellious sa pamumuhay nila. Parang ang hirap-hirap panalunan ng mga kabataan ngayon kasi dahil nga sa pinapakinggan nila. Di ba? Ang dami kong kilala talaga na ganito, ang dami nilang mga worldly music, kaya hindi sila mapanalunan. Kaya pero tayo, di ba? Kaya ayun yung dadalin natin talaga, yung worship, yung presensya ng Panginoon sa kanila. Kasi doon lang pwedeng ma-break yung mga bandage na to kapag nakarinig sila ng mga worship, di ba, ng mga kanta ng Panginoon. Tapos sabi nga, each time a new sound overflows in a church, the atmosphere changes and old structures are broken. Kaya di ba, pero yun naman yung maganda kapag naririnig naman natin yung mga worship ng Panginoon, di ba, yung nababago nito yung atmosphere, pati yung mga yung maraming nabe-break sa atin, di ba, kahit mga chains, mga bandages, nawawala lahat yan sa worship. Yun, kaya kailangan talaga, meron tayo, kung may mga gusto kayong dalhin kay Lord, dalhin nyo sila sa maganda talaga prayer meeting, makapunta sila. Kasi, di ba dito talaga tayo nakakababad sa worship, gano'n, nakakapag-pray. Bukod sa Sunday, na limited lang yung time natin ng mga gano'n. Parang, maranasan talaga nila yung power ng Panginoon, di ba, kapag nag-worship na. Kasi pwede sila doon makalaya. Tapos sabi nga, through worship, demonic strongholds can be broken. Di ba? And the anointed human voice is powerful. Kahit hindi ka singer, pero kung anointed yung boses mo na sa proclaim ng word of God, di ba? Yan, anointed yung ganyan, yung nag-speak ng word of God. That's when we emit heaven-inspired sound in the spirit, yan, binibigyan tayo ng authority nito, di ba? Tsaka, yung sinasabi ko nga kanina, yung God's angels respond and begin to operate. Di ba? Kumikilos, nag-activate yung mga angels kapag ang dami natin pinoproclaim, di ba? Tapos, sabi nga, as God's children, we can produce sounds that release love for God, salvation, revival, deliverance, peace, restoration. Ayun yung mga pwede nyong sabihin habang nag-worship tayo. Yung pagmamahal nyo kay Lord, tungkol sa salvation, revival, deliverance, peace, restoration, unity, health, prosperity, purpose, productivity, and life, di ba, on earth. Tapos, ayun nga, sabi nga dito, we were given the ministry of worship to the one true God. Tayo yan, di ba, ang ministry natin, di ba, talagang mag-release tayo ng sounds of heaven. Na pag, di ba, pag nag-worship tayo, di ba, naalala ko nga yung time na, yung parang nag-care group yung batch nila JM, nila Marge, di ba, parang nakwento kasi nila yung dati. Na, nung nag-care group sila, pinasok nila yung isang room. Tapos nag-worship sila doon, biglang nagkaroon daw ng revival. Di ba, naalala niyo ba yung time na yun? Na nung bigla daw nag-iba yung ambience ng classroom dahil nga may nag-gitara sila, nag-worship sila. Parang sila, syempre marami silang kakaklaseng Christian. Kaya marami silang kumakanta. Kaya parang nagka-revival daw dun sa room na yon dahil nga nag-worship sila. Hindi ko alam kung nandun ba kayo nung time na yun. Kaya parang ganun yung kinento nila na ganun yung nare-release kapag nag-worship tayo. Di ba? Kaya maganda rin kapag itong pasukan nga na parang kung sino sa inyo yung magkakasabay ng pasok, mag-devotion kayo, mag-group devotion kayo sa school para nakakapag-worship kayo sa school. Kasi pag nag-worship tayo, parang alam niyo yung nag-create tayo ng kampo natin sa lugar na yun. Parang ganun. Parang nag-establish tayo ng kingdom of God. Kaya yun, parang di ba dati yung mga, alam ko yung mga ABM ba, nagde-devotion kayo dati. Di ba? Kaya parang ganun na at least nagkakaroon tayo ng kampo dun sa lugar na yun para mapanalunan natin yung lugar. Tapos sabi rin dito, worship is not just about singing or feeling good about a nice melody. Hindi lang to yung nag-enjoy lang tayo habang kumakanta, kundi tandaan nyo kapag nag-worship tayo, ayan yung war of worshipers. Meron talagang war na nangyayari, di ba? Kasi nadudurog yung mga gawa ng kaaway. Di ba sabi nga ni Mama nun, pumalakpak lang daw tayo, namamatay yung kaaway, yung mga demonyo.
Kaya ganun yung power ng pagpalakpak. Kaya kapag may bago tayo mga kasama na ayaw pumalakpak, sabi mo, alam mo ba, pag pumalakpak ka, nakakapatay yan ng demonyo, di ba? Tapos kaya kapag, lalo na pag sumigaw tayo, na gumuguho lahat ng mga ano. Kaya wag na kayong mahiya sumigaw kasi ang daming mga ano, ang daming mga nabe-break, di ba, ng mga na barriers at hadlang. Tapos ano, yung sabi rin dito sa music team, sabi, the purpose of their worship is not to display their gifts as a musician. 'Di ba? Alam ko dahil sa kabataan pa kayo. Nasa edad kayo na gusto niyo pasikat kayo, ganun. Yung pag naggitara ka, okay, gusto ko makita nila galing ko. Pagka kumanta ka, pagkabataan talaga ganyan. Alam ko naman babaguhin pa kayo nila. Hindi, parang masisense ko naman yan kasi syempre naging kabataan din ako, gusto ko rin maging pasikat nung ganyang edad ako. Alam ko babaguhin pa kayo ni Lord later on. Na darating yung time pag tumugtog kayo, kunwari kapag kaedad nyo na si Terry McCalman, natural, hindi na kayo pasikat niyan. Di ba? Kapag kaedad nyo na sila Bill Gator, hindi na kayo pasikat sa boses nyo, ganun. Yan parang ay matututunan nyo rin yan later on. Pag kabataan talaga, pasikat pa sa crush, pasikat pa sa kayo ganito. Yan, pero maganda pa rin na ngayon pa lang, mabago na kayo. Para mas lalo na kayong i-anoint ni Lord, bata pa kayo. Kasi pag pasikat yung isang tao, hindi inaagawan mo ng glory si Lord, hindi siya nalulugod doon. Kaya dapat talaga ngayon pa lang matuto na tayong ibigay yung glory kay Lord. Tapos yung sinasabi nga dito yung mga musician or singers na dapat bring His presence to win souls. Na dapat ang purpose mo kaya katutugtog para makapanalo ng kaluluwa, para may mga gumaling ngayon, may mga lumaya na mga sa masasamang spirito, 'di ba? At ma-release talaga yung cloud ng glory ng Panginoon. Na talagang 'di ba parang nakakaano 'yun, parang pag ito, parang may mga tao na pag umupo to sa piano, nako naman, grabe yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung parang alam mo yun, yung tipong gano'n na sana dumating yung time na maging gano'n na kapag ito humawak ng mic to, grabe na yung power ng Panginoon. Di ba? Parang gano'n na pray natin na gano'n, yung maging sobrang anointed talaga ng worship team natin. Na pagka sila yung gaganap, alam mo yung manginginig ka na, nararamdaman mo agad presence ni Lord. Unting pindot pa lang ng keyboard, di ba? Parang may nararamdaman ka ng lakas ng presensya ng Panginoon. Ayan, tapos, kasi tandaan natin, they are not artists or stars. Hindi tayo artista. Parang pwede tayong umacting, pero mas maganda na ngayon pa lang mabago na tayo ng Panginoon para marami pa siyang ipagkatiwala sa inyo. Yan, they are worshipers at tayo ay, di ba, nandito to serve and worship the Lord. That's number 5, true worship focuses on God, not self. Di ba? Nakapokus to sa Panginoon, di ba? At gaya nga na sinabi ko kanina, hindi sa self, hindi sa sarili. Sabi nga, di ba, ngayon, marami kasing worship songs na wala na daw power ng Panginoon kasi nga hindi siya nakabase sa Word of God. Kaya tandaan nyo kailangan hindi nagdadrama yung yung lyrics. At saka para talagang hindi yung parang maisip mo, ay parang yung lyrics na to parang nararamdaman niya yung problema ko ngayon. Ganun. Hindi ganun. Kundi dapat mo na yung Diyos kayang solusyonan yung problema mo. Dapat minamagnify lalo yung pangalan ng Panginoon. Sabi nga, in some ministries, ayan, may mga worship na it minister only to the flesh. Yung parang nakakaganon lang, nakaka-enjoy lang, mapapaano ka lang. Kundi, hindi talaga yung parang spirit mo kinoconnect sa Panginoon. Ang spiritual songs, yung spirit mo, ikinoconnect siya sa spirit ng Panginoon. Pero yung mga parang fleshly yung song, napapaganyan-ganyan ka lang. Yung parang napapaganon-ganon lang yung paa mo, napapasnap-snap ka. Yun, sa flesh lang yun. Pero iba talaga yung parang, grabe naman ang anointed ng song na to, gusto ko lumuhod ngayon. Di ba yung ganon? Yung parang gusto ko mag-pray dahil sa naririnig kong sound na to. Ganon. Tapos sabi nga, true worship is based on the Word of God and flows from understanding of that Word. Di ba? Kasi dapat talaga galing sa Word of God. Kasi kung ano yung unawa mo sa Word of God, doon ka magkakaroon ng tunay na pagsamba. Kaya dapat biblical talaga. Kasi nga ba yun? Di ba sinasabi nga nila na wala naman talaga sa Bible, dapat hindi talaga yung darling of heaven, crucified. Parang bakit darling? Parang ganun. Parang wala naman sa Bible yung darling. Parang pang pang mga sweet-sweetan, parang mga love life yun. Parang kaya inaano nila, parang minsan pinapalitan nila treasure of heaven, crucified, di ba? Minsan, bakit naman darling? Tinawag mo pa darling si Lord. Para may mga inaano sila minsan ng mga nakaka-confuse na mga lyrics. Na parang kasi hindi parang biblical, ganun. Tapos if our worship lacks the word,
God will not honor it or release His power through it. Hindi lang ako nakapag-compile, pero basta may mga ganun na, ano ba ito? Nasa Bible ba yung ganitong ano? Parang ganitong lyrics. Ganun. Kaya kailangan ano natin yan. Kasi hindi naman nakakalugod kay Lord kung invento lang na ang layo pala, walang foundation. Tapos number 6, true worship transform the worshiper. Yan, alam nyo, pag totoo na tayong sumasamba sa Panginoon, nababago ka na. Hindi ka lang kumakanta, nababago ka na. Yung parang kanina, ayaw mo magbigay, ayaw mo mag-offering. Pero after mag-worship, nabago buhay, gusto ko na mag-offering. Ganun. May nababago sa atin. Kunwari, may mga, ngayon, nahihirapan ka isuko yung bagay na to. Pero na naging deep na yung worship mo, okay na, i-delete ko na yun mamaya. Ganun. May mga transformation na ginagawa sa atin si Lord habang nag-worship tayo. Sabi nga rin sa Psalms 115, 7-8, yan, ito yung verse tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diba, sabi nga dito, diba, natandaan niyo yung we become who we worship. Kung sino yung sinasamba natin, naging ganun tayo. Tignan nyo yung mga sumasamba sa rebulto. Pilay sila. Kunwari yung pilay na to, bakit po ba kayo, parang sumasamba sila sa Diyos-Diyosan na yun? Kasi iniisip niya, para pagalingin ako nung Diyos-Diyosan niya. Kaya siya pilay kasi yung sinasamba niya, hindi rin makalakad. Tapos may mga bingi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya sila bingi. Kasi bingi din yung Diyos-Diyosan na yun. Hindi yun makarinig. Kahit mag-pray ka doon, hindi ka marinig. Yung kamay nun, hindi naman na-extend. Siguro gumaganon lang. Yung sa Diyos-Diyosan. Di ba? Pero hindi ka nun kaya. I-reach, hindi kaya nun punasan yung luha mo. Di ba? Ganon. Kaya parang sabi dyan, na kung sino yung sumasamba sa mga ganong rebulto, nagiging ganon din sila. Kadalasan daw, lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagkakaroon ng sakit. Kasi nga, wala namang buhay kasi yung rebulto. Kaya sabi dito, the reason why the Lord wants our worship, kasi He wants us to be like Him. Alam niyo ba talaga tayo gusto ni Lord sumamba sa Kanya? Kasi habang sinasamba pala natin siya, nagiging kamukha natin siya. Di ba? Ang ganda nun. Na Lord, napakabuti mo talaga. Mas lalo ka tuloy nagiging mabuting tao. Di ba? Lord, napakamapagbigay mo. Kaya ikaw tuloy gusto mo na rin magbigay. Alam niyo ako din dati, damot-damot ko nga rin. Pero dahil nga sa natutunan ko rin yung ng Panginoon, parang natututo ako magbigay, ganun. Parang dati talaga ang selfish ko, gusto ko lang sarili ko, ganun. Parang yun. Pero parang wala akong pakialam sa ibang tao. Pero habang nag-worship ka kay Lord, binibigyan ka niya ng concern sa iba. Dati ko, ko ba sa inyo? Ganun. Parang ganun ang ugali ko dati. Pero habang wino-worship natin yung Diyos na may care sa tao, nagiging caring na rin tayo sa iba. Ayun. Tapos yun din, human beings become the image they worship. Kaya tandaan nyo, halimbawa, hindi lang naman ang mga Diyos-Diyosan yung mga rebulto, di ba? Yung Santo Niño, hindi lang yon. Ang Diyos-Diyosan din yung K-pop, di ba? For example, kung crush na crush nyo si Coco Martin, parang ikaw tuloy, kamusta kayo? Ganyan-ganyan. Mga kilosan mo tuloy, puro pang Coco Martin na rin. Tingnan nyo yung may mga idol sa K-pop, yung mga tali nila, pink, violet, blue, parang nagiging mga, ang kengkoy din ng mga itsura dahil ang ginagaya ganon, ang ginagaya nilang mga artista, yung mga ganito, yung mga itsura din nila, nagiging ganon. Pansin nyo yun, di ba? Dahil idol mo yon, nagiging ganon ka. Kung lagi nakatirintas ng dalawahan yung idol mo, nakatirintas ka rin lagi ng dalawa, ganon. Parang ganyan yung mga kabataan ngayon, di ba, na parang kung sino yung idol nila, ayun din yung nangyayari sa buhay nila. Parang kung ang kapal yung parang mga kapal kilay, kinakapalan din nila kilay nila. Kapag ganun yung idol nila. Kaya, ganun talaga. Now we become who we worship. Kaya sa atin din, di ba? Dahil ngayong wina-worship nating Diyos, mabuti siya, mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad, naging ganun din yung mga sumasamba sa Kanya. Kaya di ba? Kaya habang patuloy tayong sumasamba, binabago ng Panginoon yung buhay natin. Tapos, mas lalo tayong gumaganda, di ba? Kasi si Lord maganda siya eh. Kaya kapag wina-worship natin siya, gumaganda rin yung sumasamba sa Kanya. Tapos, kaya yung sinasabi dyan, di ba? Nagiging lifeless. Yung mga sumasamba sa walang buhay din, walang buhay yung sinasamba nila. Nagiging wala rin tuloy buhay yung buhay nila. Pero sa kabaliktaran sa atin, na tayong sumasamba sa buhay na Diyos, mas lalo tayong nagiging buhay. Ayan, di ba? Kaya dapat mas lalo talagang di ba, mas sumasaya yung buhay natin, gumaganda ng gumaganda. Dahil nga sa buhay na binibigay ng Panginoon sa atin. Tapos sabi nga, yung pagsamba ni Mary of Bethany, yung nagbuo siya ng pabango sa paa ni Jesus. Di ba ang purpose lang naman ni Mary dyan ay para, mag-worship, di ba? Mag-worship kay Jesus. Pero ano nangyari? Pag uwi ni Mary, sa palagay niyo mabango siya o hindi?
Mabango siya kasi ito nga yung pinang-ano niya eh. Tsaka yung kamay niya o ginanon niya rin, di ba? Ibig sabihin, pinabango niya lang dapat si Jesus, di ba? Pero ang nangyari sa ending, pag uwi niya, ang bango-bango niya rin. Lahat ng madadaanan niya, bango mo ah. Ganon, di ba? Kasi dala niya yung amoy eh, nung binuhos niyang pabango. Ano ibig sabihin nun? Na no one can remain in God's presence and not change or be transformed. Na every time na nakakatagpo niyo yung presensya ng Panginoon, nagbabago tayo. Natatransform yung buhay natin. And because His light exposes our true condition and His fire purifies us, na something of Him will come upon us. Imposibleng walang ini-impart ang Panginoon sa iyo kapag nag-worship tayo. Tapos next, yung sabi dyan, the same thing happens when we pour out our hearts in worship to God. Na kapag nasa atin na yung presensya ng Panginoon, umuuwi tayo na dala-dala yung aroma ni Jesus. Yung bango ng presensya ng Panginoon, dala mo. Kaya tuloy, pag pumunta ka sa school, alam mo, gusto ko namin i-friend kasi nakakatuwa ka. Di ba? Kasi yung presence ng Panginoon yun na nasa iyo. Gusto ko maging kaibigan kasi nakakatuwa ka kausap, tsaka lagi kang hindi ka nangangaway ng mga classmate, hindi kita narinig na magmura, ganun. Parang ang nangyayari, napapansin ng mga tao yung ambango mo. Ang bango-bango mo naman. Ayan, dahil sa presensya ng Panginoon yan, nanatili sa'yo yung aroma ng presensya ni Jesus. Di ba? Kaya na-attract tuloy yung iba na lumapit sa'yo. Sabi nga, our hearts are the most expensive perfume we can pour out in His presence. Kaya yung puso natin na to, ito yung mabango talaga, pabango na pwede nating ibuhos sa Panginoon. Sabi nga, ito tandaan nyo, the highest level of worship is when we become worship. Gets nyo? Kapag ikaw na mismo talaga yung worship, hindi ka pa nagsasalita, worship ka na. Paano nangyari yun? Kasi yung buhay mo, nabubuhay ka sa pagsunod sa Panginoon. Kaya hindi ka pa nagsasalita, nalulugod na yung Panginoon sa buhay mo kasi naging worship ka na. 'Di ba? Kaya minsan nga pag yung dati yung nag-umpisa ako mag full-time. Na ako kasi hindi ako makapagbigay kay Lord ng malaking pera, makapag-offering. Sabi ko na lang, Lord, tanggapin mo na lang po yung buhay ko bilang offering. Parang tanggapin mo po yung mga service ko sa'yo, paglilingkod ko sa'yo bilang offering. Kahit na minsan, kasi may time na yun, 10 lang offering ko dahil walang-wala ako nun. Dahil parang yung iba, may mga trabaho na ako, ganun lang, full-time nga kasi ako. Pero sinasabi ko, Lord, yung buhay ko, gawin tanggapin mo as worship, ganyan. Kaya sa atin, di ba, habang nagda-die to self tayo, at ina-offer natin yung sarili natin sa Panginoon, yan, nagiging worship na yung buhay natin. Lahat ng gawin natin nalulugod yung Panginoon kasi naging buhay na pagsamba ka na. Tapos sabi nga, di ba, yung sabi sa kanta, I was made for worship and praise, di ba, na ganyan talaga, nilikha talaga tayo ni Lord para sa pagpupuri sa Kanya. At kapag hindi mo nagawa na i-glorify yung Panginoon sa buhay mo, hindi ka nagpa-function properly. Hindi nagiging tugma yung buhay mo kapag hindi mo yan ginamit sa kapurihan ng Panginoon. Kasi ayan talaga yung identity natin, maging worship talaga tayo sa Panginoon. Kaya yung sabi nga rin sa kanta ni Terry Macalmon, yung make of me an instrument of praise, di ba? Na kapag tayo, naging worship na tayo sa harap ni Lord, ginagamit niya tayong instrument, parang ikaw yung gitara. Ikaw yung gitarang ini-strum ni Lord. Na habang ini-strum ka niya, lumalabas yung mga melodies, beautiful melodies of worship to Him. Na ganun, naging ganun tayo, pag naging instrument tayo ni Lord, na lumalabas sa atin yung magandang mga melody na yon na nakakaluwalhati sa Panginoon. Di ba? Kaya gusto nyo ba yung buhay nyo ganun? Na nagiging parang worship na talaga kayo. At number 7, yung huli, true worship is intimacy with God. Na ang totoo talagang pagsamba, yung nagiging isa na tayo sa Panginoon. Sobrang nagiging malapit na tayo sa Kanya. Ayan, sa mga mag-asawa, di ba yung sexual intimacy, ito talaga yung nagpapa-isa sa kanila. At yun nga, di ba, sa mundo kasi, ang pinaka-sample na talagang sobrang united, yung naging one, yung talaga to, yung intimacy ng mag-asawa. Ganyan din daw yung yung spiritual intimacy na pwede na magkaroon tayo sa Panginoon. Gusto ni Lord na maging ganun tayong sobrang one tayo sa Kanya. Sabi nga, in this perfect unity, yung magiging one na tayo ng heart ni Lord na ang tibok ng puso ng Panginoon, mga kaluluwa. Naging ganun na rin yung tibok ng puso mo. Na dudurog na rin yung puso mo sa nagkakasala. Tapos yung mga plano ng Panginoon, yun na rin yung plano mo. 'Di ba? Yung mga suffering ni Lord, pag may mga pagtitiis ka rin, alam mo kasi part 'yon ng pagsunod mo kay Lord. Yung His vision mo na rin, His struggle, and His victory, 'di ba? Part ka na nun. Tapos sabi nga, when God does not manifest His glory, it is usually because He is not satisfied with our worship. May mga time ba na parang pag nag-worship ka, parang feeling mo,
wala, parang hindi dumating yung glory ni Lord o parang hindi yun yung ina-expect mo na parang maranasan. Nangyayari daw kasi minsan kapag hindi daw lumalabas yung glory ng Panginoon kasi parang may kulang sa pagsamba natin sa Kanya. Kaya di ba dapat talaga pag nag-worship tayo, extravagant worship talaga, yung ibigay natin yung best ng pagsamba kasi yung alam mo, dapat kung i-worship mo si Lord, yung masasatisfy talaga yung Panginoon. Tapos mararamdaman natin yan kapag bumaba yung presensya ng Panginoon, meaning, nawalhati siya. Di ba sa Bible, kapag yung sa altar, kapag bumaba yung apoy, ano ibig sabihin? Nalugod si Lord sa offering. Pero pag walang apoy na bumaba, wala, di nilangaw, hindi natuwa. Di ba kagaya kay Cain, hindi nalugod yung Panginoon sa offering niya, walang apoy. Pero yung kay Abel, dun yung nagkaroon ng apoy. Meaning, pag bumababa yung apoy, dun ang palatandaan na nalulugod ang Panginoon. Kaya sa atin din, every time na bumababa yung presensya ng Panginoon, nalulugod kasi siya sa pagsamba natin, di ba? Tapos, ayun nga, di ba? Kasi sabi dito, when God touches us through our worship, His glory will manifest. Kapag tinouch tayo ni Lord, habang nag-worship, talagang lalabas yung glory niya, magmamanifest. At ano sabi dito, how can we expect His glory to manifest when we offer Him something mechanical? Na nag-offer daw tayo minsan kay Lord ng singing tired songs. Yung pagod na kanta, I worship. Nakatulog ka na habang nakaload na, ganun. Tapos yung parang inaantok ka na, there is none like, sana matapos na, gusto ko na umuwi. Ganun, pagod and engaging in dead worship. Paano daw talaga tayo imimit ng Panginoon kung ganun tayo? Na ang ino-offer mo na lang sa Kanya, pagod mo, ganun. Sabi, this will not lead to a romance with God in which He can reveal Himself. Kaya si Lord, hindi niya tayo ma-meet kasi hindi ka prepared eh. Sabi ng Panginoon, anak, uwi ka na antok ka na eh. Sana hindi ka na umattend ngayon kung hihikab ka lang sa akin ngayon. Di ba gusto pa naman kita makausap, kaso sayang, nakakatulog ka na. Di ba ganun? Kasi nga, yan, dapat hindi ganun, kundi ibigay talaga natin yung best natin sa Kanya, sa pag-worship. Yan, tas, sabi nga, yung sa many songs, di ba, minsan nakala natin, malulugod si Lord kapag dinamihan natin na super dami yung line-up natin. Pero hindi. Kapag daw, hindi naman tayo nagsising in the spirit, wala rin mangyayari. Hindi rin sa dami daw ng kanta yan. Sabi nga yung Rema song, kahit yung isang song lang na to na puspos ng banal na spirito, sapat na yun para makarating ka daw sa glory. Di ba? Sa glory of His presence. Sabi nga, may mga kumakanta daw na next, yung kumakanta pa sila ng kumakanta, wala na daw yung presence ng Panginoon. Kasi may mga kanta lang daw na talagang ina-anoint ng Panginoon. Tapos, minsan dahil mali tayo ng napiling song, sa next song, alam niyo yung parang biglang bumaba. Di ba nararamdaman niyo ba yung ganun? Ang climax na nitong kanta natin, biglang nung next song natin, mali yung choice natin. Biglang plakda. Ganun. Kaya minsan parang bumagsak bigla yung parang sabi nga daw, magstay tayo dun sa song na ina-anoint ng Panginoon. Ganun. Kasi yung parang dun siya kumikilos. Tapos yan, kaya dapat daw talaga tayo, sensitive tayo sa movement ng Holy Spirit. Tapos yung Rema song, kapag Rema song na daw yung kinakanta, puspos ng banal na spirito yung isang kanta na to, hindi na daw kailangan magmakaawa ng song leader na please naman, mag-worship naman tayo. Kundi ang mangyari daw, yung mga congregation, sasabay talaga sila. Kasi napaka-anointed nung kanta na yun. Yan. Tapos, yung sabi nga rin daw, yung dahil sa permanent relationship natin, kay Lord, dahil tayo, anak tayo ng Diyos, hindi na mahirap pumasok sa presensya ng Panginoon. Isang load mo lang, isang tawag mo lang kay Lord, nandyan na siya. Kasi anak ka niya eh. Hindi ka na, Lord, please naman, asan ka na ba? Hindi, pag may kasalanan lang naman tayo na hindi pininingi ng tawad, doon lang mahirap hanapin yung presensya ni Lord. Pero kung tayo, alam mo talaga, may regular na communion ka sa Panginoon, anak ka niya, madali makapasok sa presensya ng Diyos. Tapos yun nga rin, sabi dito, prophecy din to, na one day darating yung time na magiging pinaka-importanting part ng service yung praise and worship. Kasi dito yung gagalaw yung Panginoon. Dito excited yung lahat. Kasi dito gagalaw yung kakaibang presensya ng Panginoon. Yung glory ng Panginoon bababa. Yan. Tapos, and if we want to live in His presence, we will always have a new song in the Spirit playing inside of us. Kaya dapat talaga araw-araw, lagi tayong may kanta. Dati nga, sino sa inyo, pag naglalakad kayo papuntang MNHS o papuntang PLMON, kumakanta kayo. Pwede nga kayong kumanta habang ganun, di ba? Pwede nga rin kayo nagtatangs kung nakamask kayo. Yun, mga ganun, parang parang sa mga ganung time, sila tatay, di ba? Pag nagmamotor sila, kumakanta sila. Ganun na, parang pwede yung mga ganung mga
Sa lahat talaga ng time, di ba, pwedeng naglalaba ka, Jesus is the rock. No, kaya yun. The rock, gumaganon ka pa. Ayan. Parang ano, habang nagluluto ka, makakanta ka, di ba? Yun. Parang pwede tayong mga magganyan. Si mama, ganyan siya. Sa lahat ng gawaing bahay, kumakanta-kanta siya. Tapos, ayan, in worship, the transformations of the heart will accelerate. And, ayan, alam nyo ba, sino dito gustong mag-grow spiritually? Di ba? Yung parang, yung kahit bago pa lang, natandaan ko dati, nung bago pa lang si Marge tsaka si Anthony, nag-ano sila, hindi ko akalain, sabi ko, prayer marathon to, biglang nandito. Bagong-bago pa lang sila noon, hindi ko pa sila friend. Tapos lumod sila sa ganyan, sa may stage. Tapos yung nagtatangs-tangs na nga sila. Sa isip ko, kahit bago sila noon, parang pinili nila umattend ng prayer marathon. Tapos alam niyo ba, ang bilis nilang lumago, ang bilis lumalim. Nakasabay ka agad kahit bago pa lang sila. Kasi attend ng prayer marathon sila that time. Tapos yun, naisip ko talaga, iba talaga kapag binabad mo yung bago sa pagpe-pray tsaka worship. Ang bilis nilang nakasabay, hindi sila nahirapan sa mga malalalim na ganun. Kaya ganun sa atin nga rin, kung gusto mo talaga na maka-level up ka sa mga malalalim, yan, lagi kang sumama sa mga pagpupuri at pananalangin. Sabi nga, when God is satisfied with our worship, His presence goes with us everywhere and intervenes in every situation. Nasasama ang Panginoon sa lahat ng pinupuntahan mo kasi lagi kang mapagsamba. Kaya sabi, if you change the way you worship, ngayon kung magbabago ka na ng pagsamba mo, araw-araw, sasamba ka na talaga, kakanta ka na kay Lord. Parang hindi na, para makakanta ka kahit mag-isa ka, magpatugtog ka lagi, syempre. Sa jeep, di ba, nag-ano ka, ewan ko lang kung kaya niyo yung kumakanta kayo ng malakas, kahit nasa jeep, di ba? Yung parang may mga ganun na pwede kayong magpatugtog, ganun. Kasi, yun nga, dati kasi mga local, mga cellphone namin, tit-tiririt-tit-tit, gumaganon lang cellphone namin dati. Kaya hindi kami, parang asa pa kami sa church para makasamba kami. Tsaka dati yung mga patugtog, wala pang MP3 ganyan. Magpapatugtog pa kami dun sa karaoke ng, minsan na pa yung tali, nung tape. Ganun, nagkulo-kulo, tumatalon-talon yung CD, kaya biglang nawawala yung kanta. Eh ngayon, mapalad kayo kasi may cellphone na kayo. Kaya nyo makapag-worship anytime. Eh kami dati, ganun, kahirap. Tapos magpapaburn pa kami sa MNHS para magkaroon lang kaming music. Ayan, kaya ngayon talaga, mas lalo talaga tayong hindi mawalalayo sa presensya ng Panginoon kasi meron na kayong, album. Ayan, tapos sabi nga sa Psalms 34:1, I will bless the Lord at all times. Sa lahat ng panahon, nasa jeep, naglalaba, nagluluto, nag-aaral. Hindi, wag naman makinig kayo sa teacher, syempre pag Pwede kayo sound trip ng mga kasama mo sa room, di ba? Mag-gitara kayo doon, ganyan-ganyan. Kaya kung marunong kayo mag-instrument, mapalad talaga kayo kasi pwede kayong magdala talaga ng music kahit saan. Tapos lifestyle of worship, di ba, na alam niyo, mag-uumpisa yung lifestyle ng worship natin kapag alone ka with the Lord. Kasi di ba kunwari, pag ako may hawak akong mic, pwede ako magpasikat dito ganyan, tataas ako, gagalingan ko, bibirit ako. Kasi maraming makakarinig. Pag tumugtog ako dito, yan, kunwari mag-drum-drum ka, papakita mo yung lupit ng pagre-roll mo, ganyan-ganyan. May mga pasikat tayong pwedeng gawin. Pero pag mag-isa ka ba, may pasikat ka bang pwedeng gawin? Wala. Kaya malalaman kung totoo kang worshiper pag mag-isa ka na. Kapag during private time mo kay Lord, pag nagigitara ka na umiiyak ka, wala namang nakakakita, ibig sabihin, totoo ka talaga na nag-worship kay Lord. Yung nakataas kamay mo, nakaluhod ka kahit mag-isa ka, meaning hindi ka talaga pasikat. Talagang alam mo yun na si Lord talaga yung wini-worship mo. Pero kapag, may tao, luluhod ako. Pero kapag sarili mo lang, nakahiga ka lang. Tapos, di ba nakakatulog ka na? Ganon. Kaya, hindi totoo. Kaya, malalaman mo talaga na, intimate ka kay Lord, doon ka talaga lalalim kapag mag-isa ka. Kahit kami ni Pastor, di ba, kahit sa bahay. Siyempre, bawat isa sa amin dalawa, may personal kaming relationship kay Lord. Kaya, pag tulog siya, siyempre doon ako rin. Kasi si Pastor, gabi siya eh. Gabi yung devotion niya na Parang, ako naman doon ako tulog. Pagka, umaga, doon ako eh. Sa madaling araw. Yan, parang si Pastor midnight siya, ako madaling araw. Parang doon, ayoko rin na maririnig niya yung yung parang devotion ko. Parang kasi ganun, parang gusto ko intimacy ko kay Lord, akin lang yun. Kaya tapos yung kanya naman, gusto niya kanya lang din. Kaya parang ganun. Kaya parang iba talaga. Masasabi mong may relasyon yung tao sa Lord, sa Panginoon, kapag may talaga siya privately. Tapos yung minsan kahit umiiyak ako, kailangan gusto ko hindi niya rinig. Kasi parang gusto ko kay si Lord lang may alam, ganun.
Tapos, ayan yung private prayer natin. Di ba? Kaya ang tanong, how is your private life of prayer when no one is watching you? Pagkapag wala nang nakatingin sa pagpe-pray natin, kamusta tayo mag-pray? Because their Christian experience depends on it. Diyan ka lalago sa time na mag-isa ka, kung paano kang sumamba, manalangin. Sabi nga, one reason daw ba't hindi bumababa yung glory ni Lord sa buhay natin? Kasi wala tayong tuloy-tuloy na effective private life. Kaya diba sa mga bahay natin, alam ko naman marami kayo sa bahay. Pero kahit humanap kayo, kahit sa malapit sa basurahan, malapit sa, bakit sa alanganing pwesto. Minsan nga, di ba sa amin, sa MH dati, sa ilalim ng lababo, doon nagpe-pray. Paano kasi doon lang may privacy, ganun. Ako sa ilalim ng, sa may hollow blocks, ganun. Sa may puno ng, kahit may mga langgam-langgam. Kasi maglalatag lang ako doon ng tela. Kasi doon lang pwede. Kaya yun, minsan pag gusto mo talaga, makakagawa ka ng paraan. Kaya, nyo talaga na magkaroon kayo ng lugar na makakapag-private na kayo kay Lord. Tapos sabi nga, when no one sees us, di ba? Ayan, ito yung time talaga na yan ginagawa natin nang may pag-ibig lang kay Lord. Kasi hindi tayo, walang reward, walang magsasabi sa'yo, galing mo naman kumanta. Wala rin magsasabi sa'yo, galing mo tumugtog, ganun. Kundi, lang talaga, alam na alam mong para kay Lord lang. Ginagawa mo siya dahil sa pagmamahal mo kay Lord. Tapos sabi dyan, those special private moments, yan dyan na kumikilos sa'yo si Lord powerfully. Sa private moments mo, dyan siya nagpapakilala sa'yo, dyan siya nangungusap sa'yo. Kaya dapat, pahalagaan nyo talaga yung private na moment nyo kay Lord. Tapos ito, nakita ko tong quote na to ni Catherine Coleman. Sabi niya, if you only have 10 minutes to pray, kung busy ka, 10 minutes na lang talaga yung oras mo para mag-pray, worship for the first 9 minutes. Gets niya? Kung 10 minutes lang daw yung oras ng pagpe-pray mo dahil ang busy-busy mo, yung 9 minutes doon, ilaan mo sa worship. Di ba? Ganun niya sinasabi na napakahalaga ng worship. Si Maldonado rin sabi niya, pag nag-pray daw siya ng 3 oras, 1.5 daw doon yung worship niya. Ganon. Kaya, pag nag-pray tayo, laanan nyo ng mas maraming time yung prayer. Ako dati, nung high school pa ako, nagpe-prayer marathon ako. Pupunta ako ng church ng 7 a.m. Kasi 7 to 6 ako nagpe-pray, 7 a.m. to 6 p.m. Ganun ako mag-prayer marathon nung high school ako. Tapos, nung 7 o'clock to 8 o'clock, kakanta ako, a cappella. Dahil hindi nga ako marunong tumugtog. A cappella lang ako ng 7 to 8. Meron akong line-up, isang buong page sa notebook ko. Kakanta lang ako mag-isa, ganun. Tapos, after ko kumanta ng 1 oras, doon na ako magpe-pray. Tumagal ako hanggang gabi. Dahil nga nag-worship ako ng 1 oras. Kaya alam niyo yun, ganun yung kapag, alam niyo ba, yung kung sinasabi ditong 10 minutes lang kayo magpe-pray, kapag 9 minutes nilaan niyo sa worship, for sure na sure ako ma-extend kayo. Kasi sasarap yung pag-worship niyo, magugulat kayo, late na ako. Ayun, parang doon, maisip niyo na na dadagdag yung oras ng devotion nyo kasi nga masasarapan kayo sa presensya ng Panginoon. Ganon. Kaya talagang damihan natin yung pag-worship natin sa Panginoon. Tsaka, ayan, ulit yung 7 na yon? Yan, tandaan natin yung 7 na yan kasi yan yung yan talaga ang true worship na gusto ng Panginoon sa atin, di ba? At yan ngayon, syempre, pagplanuhan na natin kung ano yung mga gagawin nating pagsamba. Hindi lang as a church, kundi sa daily din natin na mga buhay. Ayan. Yan. Kaya excited na ba kayo kumanta ngayon?